Okay, magandang hapon po sa inyong lahat at panibagong vlog na naman. At sa vlog na ito, gusto ko na itong mga loyalista at itong mga dilawan ay makarealize kayo bakit kaming mga DDS ay DDS nga Duterte diehard supporters. Okay? Bakit kami, diehard kami sa mga Duterte? Ipapaliwanag ko sa inyo ngayon itong vlog na ito. Basing on, una, dito sa survey ni Vice President Inday Sara Duterte. Ipapakita ko sa inyo bakit from Luzon, Visayas at Mindanao, mahal na mahal ng taong bayan itong si VP Sara. Bakit sa mga edad, no, sa mga ages, different ages na mahilig sa politika, bakit si VP Sara po ang kanilang pinili? Okay? At babasahin rin natin ang opinion ni vlogger na si Tio Moreno. Okay? Yan ang una nating ipapakita, ire-react at ipapaliwanag. Pangalawa nating pag-usapan ay si Vice President Inday Sara Duterte ay nagsalita na patungkol po sa nangyari kay Congressman Kiko Barzaga na sinuspinde ng 2 buwan sa House of Representatives. Mismo itong opisina ng Vice President ay nagsalita na patungkol dito. Alamin mamaya kung ano ang sinabi ni VP Sara at tayo po'y magre-react sa mga official statement ni VP Sara. Okay? At last but not the least na ating pag-uusapan ay itong sinabi po na matalinong vlogger at dating news anchor ng SMNI na itong si Sas Rogando Sasot, no, itong ating kaibigan, ay meron po siyang point at sa sinabi niya patungkol po kay former President Rodrigo Roa Duterte, no? Na patungkol po na si Duterte po ay hindi po mapaghiganti sa kanyang mga kalaban. Malalim po itong sinabi ni Sasrogando ha. Talagang natamaan po ang ugali ng administrasyon, ugali ng First Lady, ugali ng presidente natin. Mamaya ipapaliwanag ko yung sinabi ni Sasra patungkol po dyan. Okay? Pero guys, bago natin ito pag-uusapan lahat, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Okay. So, heto po. Ito pong nakakatuwa na balita, no? At shinare pa ito ni Tio Moreno, the vlogger. Okay? Ito, ipapakita natin para kayong mga kakamping, mga loyalista, ay ma-realize ninyo kung bakit sinusuportahan namin ang si Duterte at si VP Sara. Okay? Hindi kagaya sa inyo na wala, sunod-sunuran lamang sa kung ano ang kung ang kaibigan nila ay doon nakasuporta, doon rin sila nakasuporta. Ito yung sinabi ni Tio Moreno. At ipapakita ko mamaya ang survey ha. Ito. I hope mabasa ninyo ha. Para sabay-sabay tayong magre-react. Sabi po dito ni Tio Moreno, this is 2 hours ago, nang sinabi niya sa kanyang page, VP Sara tops latest presidential election survey. Ito po'y very good news, no?
na kita kasi yung mga DDS ay nangangarap na si VP Sara na po ang presidente sa 2028, no? So heto po. Vice President Inday Sara Duterte emerged as the top choice for president in the latest WR numero 4th quarter 2025 national survey. Okay? So, outperforming all other potential candidates across major demographic and geographic categories. Kasi kung maalala ninyo, lumabas po ang pangalan ni Raffy Tulfo. Lumabas rin ang pangalan ni Leni Robredo. Ewan ko lang kung lumabas ang pangalan ni Tambaloslos Romualdez. Hindi ko alam Pero wala sa kalingkingan. Okay? Talagang si VP Sara po ang nangunguna. He outnumbered those yung kalaban na na-mention. So anong ibig sabihin? Kaya pala, kung maalala ninyo, noong 2022, 2023 at 2024, ngayon ay 2025, di ba? Walang gustong mag-presidente. Si VP Sara lang ang nag-announce na there is a big possibility na tatakbo siya sa 2028. Pero ang sinabi niya, marami pa namang mangyari, pero he is more likely to run for the 2028 presidential election. So, kaya pala hanggang ngayon, walang gustong kumalaban kay VP Sara. Because very obvious, this is the first time na takot lahat. Itong mga dilawan na ito, nangangarap na magkaroon ng panlaban dito kay VP Sara. Wala eh. Walang mukha ngayon ang mga dilawan. Ang lagi nilang binabanggit si Hontiveros. Wala naman si Hontiveros. Isinusuka na nga yan ng taong bayan. Mismo ang mga sariling dilawan, sinusuka na si Hontiveros. Ang loyalista rin, wala rin silang mukha ngayon. Sino ang magprepresenta sa kanila? Si Martin Romualdez ang kanilang presidente? O kasi si Martin Romualdez yung unang nangarap maging presidente. Anong nangyari niya sa kanya ngayon? Look at the social media. Pinalitan na nga yung ulo ni Martin Romualdez ng buaya na figure. Di ba? So, meaning to say, yung pambato ng mga loyalista, galit pa yung taong bayan ni Romualdez. Sino patatakbo niyo? Si Liza Marcos? You can do it, baby, for me. Sino? Si Sandro Marcos? Isa rin. Na maitim yun dito. Nabanggit lahat yun ni Zaldico eh. May sabit yun eh. So, walang mukha yung dilawan, walang mukha yung mga loyalista. So, mamaya ipapakita ko yan According to the newly released results, VP Sara secured the highest preference ratings nationwide, registering strong support in the Luzon, Visayas, and Mindanao. So, kitang-kita doon sa survey, sa Luzon, Visayas. Ito walang question dito sa Visayas. On Donmar TV po, kami po ay located sa Visayas. At ako, lagi naman akong pumupunta doon sa Maynila, sa Luzon, at alam ko doon, lahat ng mga tao doon, maka-Duterte rin kahit sinong tinatanong ko. Every time mag-angkas ako. Kasi sometimes mag-angkas man ako doon sa Maynila kasi yung kapag walang ulan at medyo traffic, angkas, walang ibang mapag-usapan yung traffic, no? So mag-usap-usap kami sa driver. Sabi nila, wala talaga itong traffic dito, walang solusyon. Tapos mapunta kami sa political topic. Ang sasabihin, lahat dito sir, maka-Duterte sir, ayaw namin ng Bongbong Marcos. Lahat doon sa Luzon, sa Maynila, ayaw na kay BBM.
Pati yung mga Grab drivers doon, nakausap ko. Pati doon sa Robinsons, doon sa Galleria, lagi ko pinupuntahan yan. Kahit saan doon, Maka Duterte. Oh. So, alam ko na ang Luzon, Maka Duterte. Visayas, Maka Duterte yan. Look at Cebu. Negros. Pero itong Mindanao, how much more sa Mindanao na taga dyan po si former President Duterte at si VP Sara? Hindi mo na maki-question ang Mindanao. 'Di ba? As well as among urban and rural respondents. Urban, kung pa-urban man o mapa-rural man, lahat Maka Duterte. The survey also showed her leading among key voter blocks, including fractional partisanship, by area, by age group, and by income class. Okay? Kasi pinakita doon according to age, no? Mamaya ipapakita ko yan. VP Sara pa rin ang nananaig. Sa partisanship naman, at least man, si VP Sara, syempre, matatalo talaga siya sa survey ng mga Pinklawan at sa mga loyalista. Pero at least, VP Sara still got a lot of votes, no? At sa mga by age group and by income class. Mamaya ipapakita ko yan. Ang WR Numeros Quarterly Survey measured voter preference for several public figures floated as potential presidential contenders in the 2028 national elections. Okay? So, malaki ang chance. Kasi yung survey na ganito, kapag laging on top ang iyong pangalan, sure na yan. Okay? Kaya nga sabi ko sa kanila, ang chance na lang ng loyalista at dilawan ay mapa-impeach si BP Sara para hindi makatakbo si BP Sara sa 2028. Pero sinong hindi magagalit niyan? Ang taong bayan. Di ba? Doon tayo sa majority. Demokrasya man tayo. The meaning of democracy is kung sino yung nakakarami, doon tayo. Di ba? While other personalities, including Leni Robredo and Riza Hontiveros, posted competitive numbers in selected regions. None approached Duterte's across-the-board dominance in the poll. Okay? So meaning to say, hindi nga matukoy ang mga dilawan kung sino ang kanilang mukha ngayon. Si Leni Robredo ba o si Riza Hontiveros? Kasi si Leni Robredo po ay nakafocus na ngayon sa Naga at ayaw niya na sa national election. Siyempre si Riza Hontiveros atat na tumakbong presidente o vice president siguro, ang kakapal ng mukha, akala niya mananalo siya. Halos na nga hindi mananalo si Bam Aquino at si itong si Kiko Pangilinan. 'Di ba? Kasi ako naniniwala ako diyan si Kiko at si Bam Aquino nanalo lang 'yan kasi dinaya yung eleksyon. Sa ako that's my own personal belief. Sa tingin ko, sa paniniwala ko, may dagdag bawas 'yon. Kasi sino ba naman? Tingnan nyo yung survey. Bagsak na bagsak silang dalawa tapos bigla silang sumulpot pataas. Kaduda-duda. Pero anyway, wala tayong pruweba dyan. Hanggang own opinion lang tayo dyan. Okay? So, heto yung real numbers na ipapakita ko sa inyo ngayon. Heto. Ayan, yung WR. Sabi dito, pre-selection preferences for the 2028 presidential election by income class. Okay? So meaning, I think ito ang A siguro is yung sa mga yung mga rich people. Ang letter B siguro okay, ganito na lang. Ang ABC siguro is yung mga I'm not so sure with this ABC yung mga income class ABC.
yung talagang yung mga social na mga tao. Class D, yung ito siguro yung masang Pilipino na at least mga middle class. At itong E ay masang Pilipino. Kung titingnan nyo, sa tatlong yan, Class A, B, C, I hope nakikita nyo ha. Pakita kong mukha nyo para makita nyo ang facial expression ni Don Mar TV na nangusog na ning nawong. Ito. Ay, thank you. Ang asawa ko, tinimplahan ako ng kape. Ayan, kape-kape po tayo, guys. Ayan, okay. So, eto lakihan natin para yung mga hindi masyadong makakita ay makakita. Ako pala yun. Hindi ako masyado makikita eh. If you're wondering guys, ako po ay yung mata ko po ay hindi na po ito original. No? May nilagay na po ako dyan na contact lens kasi ayaw ko kasing mag-glasses eh. Okay. So, ito ang Class ABC, si VP Sara ang nanguna, 33%. Si Robredo Leni, 16%. Tulfo Rafi, 7%. At si Martin Romualdez, 4%. Bakit sinali pa si Martin Romualdez? Tapos wala si Leni Robredo. Yan po ang Class ABC. Okay? Meaning to say, akala ko nga dito sa Class ABC ay tataas pa si Leni Robredo dito, no? Kasi siyempre sosyalan yung mga kakampings eh. Sosyal sila, di ba? Ngayon, dito naman tayo sa middle class, dito sa Class D. Si Duterte pa rin ang nanguna. VP Sara, 30% si VP Sara. Si Leni Robredo, the same. Nag-flat si Leni Robredo 16% pa rin, consistent. Pati si Raffy Tulfo, 7%. At itong si Grace po, wala na, lubog na si Martin Romualdez. Di siyempre, mga mayaman pa dito yung ABC. Siyempre, may makaintindi pa ni Tambaluslos. Dito, wala na talaga si Tambaluslos. Pero, bumulusok yung pangalan ni Grace po ng 6%. Pero si Grace po, hindi na, kahit ni Raffy Tulfo, hindi siya mananalo. Tapos, ewan ko na lang kasi noong 2022, biglang tumaas yung pangalan ni Raffy Tulfo. Diba? Kasi, mainit si Raffy Tulfo eh. Buti ito si Raffy Tulfo dahil matapang, lalaki, pwede itong presidente. Meron nga mga loyalista at mga dilawang nagsabi na ito yung pambato na pangontra ni VP Sara, si Raffy Tulfo. Anong nangyari? Bakit 7% na lang? So it only reflects on the performance of Raffy Tulfo. Si Raffy Tulfo kasi sa loob ng Senado, in my own opinion, hindi po siya nagsasalita. Hindi po siya nagsasalita laban sa mga korap. Pa-safe siya. May mga pictures pa siya kasama niya ang Presidenteng Marcos. Hindi, nadamay siya. Lumubog ang kanyang rating pababa. Kasi hindi siya imagine Raffy Tulfo, hindi siya nagkokomentaryo sa kapalpakan ni BBM. So meaning to say, walang bayag. Halik rin sa puwet ni BBM. Yan ang katotohanan. Kaya malaki ang pagkakadismaya ko kay Raffy Tulfo eh. Ako, okay man si Raffy Tulfo. Pero nung tinest na natin ang kanyang pagkatao sa Senado, doon na natin nalalaman na worst pala siya when it comes to prinsipyo. May sariling pang-interest lang yan ng si Raffy Tulfo. Magaling lang si Tulfo sa mga maliliit na tao, pero sa mga malalaking tao na hindi na niya kaya, walang bayag. Yun ang mag-real talk tayo dito. At dito naman sa Class E, si VP Sara pa rin, mas lalong lumakas. Very obvious sa masang Pilipino. Naging 34% si VP Sara. Okay? So, syempre sa Class D, 30% at biglang tumaas dito sa Class E, no? Sa mga masang Pilipino. Sa Raffy Tulfo, nag-flat siya. Hindi pala. Tumaas si Raffy Tulfo sa masang Pilipino kasi
Siyempre, yung sa Masang Pilipino, lagi yung nanonood sa Raffy Tulfo in action eh. At natutuwa rin ang mga Masang Pilipino sa ginagawa ni Raffy Tulfo, no? Sa pagtulong niya sa Masang Pilipino doon sa channel niya, no? Sa yung programa niya. Pero hindi pa rin maiaalis sa isipan ng mamamayang Pilipino na si VP Sara po ang gusto nilang maging presidente. Okay? 34%, that's a lot. That's a big percentage. Si Leni Robredo, biglang tumaas dito. Robredo, 12%. Tapos, si Bongo, 4% lamang. Kasi alam nyo, tataas pa sana itong si Bongo sa Masang Pilipino. Pero hindi man nag-declare si Senator Bongo na tatakbo siyang presidente. Kasi alam naman ng mga DDS na si VP Sara ang pambato. Siyempre, 4% lang. Pero kapag itong si Senator Bongo magdeklara itong tatakbong Vice President sa 2028, wala na, finish na. Kahit i-contra nyo pa ito kay Tulfo, wala, mananalo na si Bongo. Kung VP Sara Bongo tandem, wala, mananalo si Bongo bilang Vice President. Ito pa, punta naman tayo dito sa pre-election preference for the 2028 presidential election by age group. Okay? Dito naman sa different of all different ages. Ang 30 years old and below, meaning 30 years old down to 29, down to 25, to 18 years old, mga kabataan, Sara got 36%. Pangalawa, Leni Robredo, 17%. Tulfo Raffy, 8%. Padilla Robin, 5%. Itong si Robin Padilla, pwede rin ito Vice President, pero ewan ko lang kung anong plano ng PDP. Okay? Sino ang VP nila kay President Sara. Ngayon, kung akala ko nga na si VP Sara ay liliit ang kanyang percentage dito sa 30 years old pababa. Akala ko kasi most of the students now hindi alam, walang alam ba, yung mga nagsumisigaw sa kalye, yung mga meron pa namang maraming matitino. Ngayon lang ako naniniwala na marami pa lang mga 30 pababa na mga age group na alam na pala ang katotohanan sa politika. Akala ko nung una yung mga college students maka Leni Robredo yan Kaya nagtataka ako dito, akala ko bababa yung rating ni VP Sara dito sa 30 years old below. Pero taas pala, ang taas. So meaning to say, ang mga kabataan natin ngayon, kagaya nila Kiko Barzaga, may awareness na talaga. Di ba? Tingnan nyo. Tapos dito naman sa 31 years old to 59 years old, ako kasali na ako dito Duterte Sara, VP Sara got 34%. Bumaba tumaas pala si Raffy Tulfo, 16%. Talaga hindi talaga hanggang half lang si Tulfo kay VP Sara. Robredo 10%, tapos si Bongo naman nag-appear pa rin, Imagine that one, si Bongo kahit nahati na yung boto kay VP Sara, lumabas pa rin si Bongo at si Robin Padilla. Dito naman sa 60 years old and above, 60 pataas. VP Sara 20%. Ito namang 60 years old pataas, syempre mababa na po yung population nila, So, ayan, 20% si VP Sara, siya pa rin ang nangunguna. Maliit lang yung dito yung gap dito kasi maliit ng ang grupo dito Group of 60 years old and above. Tulfo Raffy 16%, Leni Robredo 13% at si Bongo naging 6%. Kahit maliit yung gap niyan, malaki na yan sa numbers, true numbers.
So from 30 below at sa middle ages 31 to 59, then sa senior citizen 60 pataas, si VP Sara pa rin ang number 1. Imagine that one. Okay? So mahal siya ng masang Pilipino. Meaning to say, ang mga bumoto dito kay VP Sara, ay isinusuka na ang administrasyong Marcos dito sa flood control. Dito naman tayo sa bifactional partisans. Meaning to say, yung partisanship. Pro Marcos, di syempre tataas si Raffy Tulfo. Alam niyo, mga loyalista ito pro Marcos, yung pro Marcos. 30%, 7%, galit talaga yung loyalista, Wala talaga, hindi nakapasok si hindi nakapasok si anong tawag, VP Sara. Pero si Bongo, nag-second si Bongo sa pro Marcos. Meaning to say, kapag si Bongo hindi tatakbong presidente, itong kay Bongo, mapupunta pa ito kay VP Sara. Di ba? Tapos, Leni Robredo, 6%, 5% si Grace po. Mga pro Marcos ito survey doon sa mga pro Marcos. Ngayon naman, dito naman tayo sa DDS o mga pro Duterte. Ang mga pro Duterte po, sobrang taas. 69%. Mga pro Marcos hindi nga nakita yung pangalan ni Sandro Marcos, Martin Romualdez o kung sino mang pambato nila. Wala si Martin Romualdez. Hindi mga pro Marcos na yan Pro Duterte. 69% ang mga pro Duterte. Leni Robredo 7%. 5% naman si Raffy Tulfo at si Padilla 4%. Dito sa oposisyon, ang mga kakamping na sila raw yung mga tunay na oposisyon. Kiniklaim nila ang sarili nila na sila yung tunay na oposisyon. Di syempre, Leni Robredo 52% ang pinakauna. Syempre, kakamping yun Pero ang tanong, tatakbo ba si Leni? Hindi naman tatakbo si Leni Robredo. Raffy Tulfo 12%. Duterte Sara at least sa mga kakamping, marami pa rin gusto kay VP Sara. Kasi po si VP Sara, pinuntahan niya si Leni Robredo at hindi po bitter si VP Sara kay Leni Robredo. Nung pumunta si VP Sara sa bahay po ni Leni Robredo, that is so humble of VP Sara. Napupuntahan mo ang isang kalaban mo sa politika, ang bahay niya. Si Hontiveros, sa mga kakamping, equal lang sila. Kawawa naman itong si Hontiveros. Akala ko naman na sa mga kakamping, si Hontiveros ay tataas ito, mag number 1 ito, o mag second man lang siya kay Leni Robredo. Hindi 9% lang si Leni Robredo. Na equal pa sila ni VP Sara dito sa mga kakamping. Ano ba yan, Leni Robredo? Pareha lang kayo ng rating ni VP Sara sa mga population nyo. Kakahiya ka, Hontiveros. Ito bang independent, or mga undecided? Yung mga independent, I'm not pro Marcos, I'm not pro Duterte, I'm not Dilawan. Yung mga independent lang. Na walang kulay. Si VP Sara ang 21% nangunguna. VP Sara! Kahit dito sa independent, ibigay nyo na lang kay Hontiveros ito. Tapos, si Raffy Tulfo ang second, 15%. Si Leni Robredo po ang third, 14%. At si Bongo naman, laging nag-a-appear ang pangalan ni Bongo sa presidential preferences. Kaya I believe kapag tatakbo ito sa vice president si Bongo, mananalo ito 3% naman si Bongo sa independent. Okay, so yun po dito naman tayo sa according sa by Luzon, Visayas at Mindanao o by area. Okay?
Sa Metro Manila, ang nangunguna po ay si VP Sara, 23%. Sa the rest of Luzon, ang nangunguna ay si Duterte sa Luzon, 20%. Sa Visayas, 43%. Mindanao, 58%. Mas lalo na sa Mindanao, di ba? Luzon, Visayas at Mindanao nagsalita. Dito sa Metro Manila, nag-second si Leni Robredo. Third si Tulfo Rafi. Fourth si Robin Padilla. Metro Manila yan ha. Sa Luzon naman, rest of Luzon, walang kasali ang Manila. Number 1 si BP Sara. Ang sunod ay si Rafi Tulfo, 19%. Dayon third naman si Leni Robredo, 18%. Then si Bongo, fourth, 4%. Sa Visayas naman, si BP Sara ang nanguna, 43%. Tulfo Rafi, 11%, second. Third, si Leni Robredo, 6%. At si Bam Aquino, 4%. Malakas si Bam sa, medyo tumaas si Bam sa, Visayas. Lagi itong pumupunta sa Visayas atat na atat rin to pumunta nga sa amin ito naman sa Mindanao, syempre BP Sara nangunguna, 58%. Second si Leni Robredo, 8%. Ang nakapasecond dito kay Leni Robredo is yung pagpunta ni BP Sara doon sa lugar nila. Third naman si Bongo, 5%. Then nag-fourth na dito si fourth na si Tulfo dito sa Mindanao. Okay? So, kitang-kita mo na ang survey speaks for itself. Hindi na yan nagsisinungaling ang survey. The survey shows mahal na mahal ng taong bayan si Vice President Inday Sara Duterte na gusto nilang maging presidente sa 2028 na sa tingin nila yan lang ang magpabago ng ating bansa. Huwag na tayong magbulahan, mag-real talk na tayo, di ba? Dito naman tayo sa official statement ni Inday Sara Duterte, Vice President Inday Sara Duterte, sa pagsususpinde kay Kiko Barzaga sa House of Representatives. So ito pong sinabi ni VP Sara. Statement on the suspension of Representative Barzaga, December 3 of 2025. The suspension of Representative Kiko Barzaga is part of a series of efforts to silence the voices that speak uncomfortable truths. Diba? Tama. Kasi gusto nilang patahimikin itong si Kiko Barzaga. Dahil si Kiko Barzaga is one of the congressmen na nagsasalita, na nag-e-expose sa taong bayan sa mga kabalastugan nilang ginagawa. And the administration hates Kiko Barzaga. This is not the first time that critics of the government have been met with punitive actions. Kung maalala ninyo, merong mga vloggers na pinatawag sa House of Representatives kasi ini-expose rin ang kanilang mga kabalastugan. Tapos sasabihin na may make news ang mga vloggers. Di ba? Hindi po ito first time. Maraming beses na po. Look at noong panahon ni former President Duterte, hindi ganyan ang mga Duterte dati. Na yung mga critics ay pinaparusahan. Di ba? In less than a year, we witnessed the kidnapping of former president and the filing of inciting to sedition charges against several individuals. Kinulong nila si Tatay Digong. Ngayon naman, ang target nila si Attorney Harry Roque. Kinulong nila si Kibuloy. Di ba? Sino pa? Si Bantag. Dami. Including myself, pati yung impeachment trial. Di ba? Simply because we dared to question those in power. Kung matatandaan nyo, ito sinabi Sara, yung mga nadihado sa administrasyon, ito yung hindi natatakot na nag-voice out dito sa kapalpakan ng administrasyong Marcos.
yung mga nagvo-voice out na mga officials o yung mga malalaking tao, yun yung target ng administrasyon kung mapapansin ninyo. 'Di ba? Si Kibuloy, anong ginawa nila kay Kibuloy? Ni Pastor. Si VP Sara, finailan nila ng impeachment. File sila ng file. Si former President Duterte. 'Di ba? Si Senator Rodante Marcoleta, kung ano-anong ibinabatong issue. Ngayon naman, nagtatago ngayon si Senator Bato kasi meron na siyang arrest warrant. Ngayon naman, plano naman nila, si Bongo na naman ang isusunod pagkatapos ni Bato. Ganyan po ang administrasyong ito. Walang magawa, kundi insecure dito sa mga, yan, Bongbong Marcos, ganyan po ang mukha ng administrasyon mo. You are afraid of these people who is not afraid to criticize your government. Sabi pa ni VP Sara, in a nation that takes pride in democracy, dissent should not be treated as a threat. The right to speak freely is not granted by those in power. It is a fundamental right guaranteed and protected by our very Constitution. Hindi ibig sabihin na ikaw ay presidente ng Pilipinas ay matatakot tayong mag-criticize sa inyo. Kasi demokrasya tayo. Pinili ka namin. Pero dito sa Administrasyong Marcos, hindi po namin na-feel na merong democracy. Kasi yung mga taong nag-criticize sa administrasyon ay pinasilence mo. Kagaya ng ginawa ninyo kay Kiko Barzaga. Sobrang nakakahiya itong sa panahon po ni former President Duterte, yung mga nagrarally, binibigyan pa na ng tubig. Binibigyan pa niya ng mga canopy ang mga nagrarally para hindi mainitan. Ganyan po si former President Duterte. At mga critics niya yun. Di ba? Karapatan ito ng bawat Pilipino. Karapatan yan ni Kiko Barzaga, lalo na ng mga lingkod bayan na may tungkuling magsiwalat ng katotohanan. Kaya kung ang isang halal na bayan tulad ni Congressman Barzaga ay maaaring patatahimikin, paano pa ang mga ordinaryong Pilipino? Wala namang kapangyarihan oposisyon. Di ba? Si Kiko Barzaga, congressman na nga yan eh. Pinapatahimik nila. How much more we the ordinary Filipino people? Democracy demands courage. Democracy demands freedom to speak and the freedom to question. At yan po ay ginagawa ni Kiko Barzaga. Di ba? Tayo ang nagpapasahod sa kanila. Pera natin yan, yung ninakaw nila. So meron po tayong karapatang magalit. Meron po tayong karapatan magtanong kung nasaan ang pera at sino ang nangulimbat dito sa mga pera na ito. Diba? Atin yan. So hindi tayo dapat mahiya. Sabi pa dito, I stand with every Filipino who refuses to be intimidated. Syukran. Yan ang sabi ni Sara Z. Duterte, Vice President of the Philippines, Inday Sara Duterte. Ito yun ang tunay na yan. Yan po ang tunay na statement niya. Pinirmahan yan ni Sara Duterte. Okay? So, what's the meaning of this? Meaning to say that itong si VP Sara, ito yon, official page niya yan may blue check. Itong si VP Sara ay obviously nakiramay po sa sinapit ni Kiko Barzaga. Uy, parang namatay si Kiko Barzaga. Ano ba? Parang nakiramay siya na hindi niya nagugustuhan kung ano yung ginawa ng House of Representatives by suspending
Kiko Barzaga for 60 days. Without pay yun, ha? So, naniniwala po itong si VP Sara na itong si Kiko Barzaga po ay critic ng gobyerno. Freedom of expression. Nagtatanong dahil isang taxpayer rin. So, saludong-saludo tayo dito kay Kiko Barzaga at ni Vice President Inday Sara Duterte. At dahil dyan, no? Dahil itong administrasyong Marcos ay mahilig parusahan ang mga nagkri-criticize sa kanya, the opposite goes to former President Duterte. Okay? Bakit ko ba nasabing opposite? Kasi itong political vlogger at political analyst at magaling sa geopolitical blah blah blah, itong si Sasrogando Sasot, ay tumpak na naman ang kanyang argumento patungkol kay former President Duterte. Eto. Wait mo na. Nalock natin. Ayan. Binalita ito ng SMNI, gikan sa masa para sa masa. Si former President Duterte daw, sabi ni Sasrogando, wala pong congressman ang nasuspend for saying vile things against Digong on social media during his admin. 'Di ba? Lahat ng mga nagkri-criticize kay former President Duterte, hindi po niya ginagantihan. Maraming nagsasabi, si De Lima nga ginagantihan ni Tatay Digong. Hindi po ginagantihan ni Tatay Digong si De Lima. Nagkataon lang na merong mga witnesses na nagtuturo kay De Lima na involved siya doon. Sa yung kulungan nila si Bastian. Edi syempre, nakulong si De Lima kasi nililitis ang kaso niya. Nanalo siya sa kaso niya. Nagurgor na yung ibang mga witnesses. Wala na makapag-witness. Edi syempre, nanalo siya. Di ba? Nakapagtataka ngayon unti-unting namamatay yung mga witnesses ni De Lima Tapos, ending, wala nang nag-testify na proven na siya yung involved doon sa yung transaction dyan sa droga sa Bilibid, na-absuelto si anong term yan? Nanalo siya sa kaso, si De Lima. So, irerespeto man natin yung desisyon, sige, nakalabas si De Lima. Pero hindi ibig sabihin na pinasilence po ni Duterte si De Lima. Hindi. Iba ang reklamo doon. Hindi si Duterte ang nagreklamo doon. Okay? Tapos, si former President Duterte, si Trillanes na laging nagtahol ng tahol, hindi niya ginagantihan. Si Leni Robredo na almost nang ma-impeach. Gustong ipapa-impeach si Leni Robredo doon sa House of Representatives. Anong ginawa ni Tatay Digong? Huminto kayo. Huwag kayong laging pamumulitika. Kakatapos lang nating mag-eleksyon tapos tatanggalin nyo bilang Vice President si Leni Robredo. Di ba? Hindi po mapaghiganti si Tatay Digong sa kanyang mga kalaban o mga kritik sa gobyerno. Sino pa? Yung mga Makabayan Black. Yung mga yung nangyari sa yung broadcaster, news anchor na si Maria Ressa. Hindi man si Duterte ang nagkaso sa kanya. Private netizen po ang nagkaso sa kanya. Hindi po si Duterte. Sino pa ba yung mga tig-criticize ni Duterte na hindi talaga mapaghiganti si Duterte? Wala. Tama itong sinabi ni Sasrogando. Ito po'y sampal sa Administrasyong Marcos. Sampal po ito sa Administrasyong Marcos. Kasi ang hilig-hilig gumante. Look at what Bongbong Marcos did to FPRRD.
pinapaaresto niya sa mga taga-ICC si Tatay Digong. Inalaw niya na makidnap si Tatay Digong doon, papunta sa The Hague. 'Di ba? Ganyan po ang tapos yung tatay niya, pinalibing pa ni Duterte, ni former President Duterte sa libingan ng mga bayani. Ang kakapal ng muka. Imagine that one. Ang tatay pinalibing. Pero yung nagpalibing, kinulong niya doon sa dahig. Inalaw niya. Walay batasan, bataan. Ay, nako. Talagang ang gaba, dili magsaba. There will come a time na ang gaba, dili magsaba. Yun lang ang masasabi ko dyan. Okay? So guys, you heard it right. VP Sara is the number one presidential on the presidential survey. Kayo po ba'y naniniwala na si VP Sara ay maging presidente sa 2028? Kung naniniwala kayo, i-comment nyo sa comment section para basahin natin what is your reason bakit mananalo si VP Sara sa 2028. Ano ang paniniwala nyo? Okay? Basahin natin yan. Ilatag sa comment section. Paki-like, paki-share itong very nice vlog natin ngayon. Good news para guys. Kakalat ito sa taong bayan. Marami po ang makaalam na ganito na po ang gusto ng taong bayan sa 2028. At sa mga first time lang dito sa Donmar TV, please subscribe kasi libre lang po ang mag-subscribe sa mga YouTube channel, no? Pindutin nyo lang ang subscribe button at updated na kayo sa ating mga trending na balita. Okay? Walang bayad yan. Mag-subscribe na kayo. See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.